Isang nakakagulat na pagkakataon sa ating mga kapulisan ang tumambad nang matapos nilang halughugin ang isang pogo sa lungsod ng Bamban sa probinsya ng Tarlac. Ito ay alinsunod sa kumakalat na balita ngayon na ang mayor ng Bamban na si Alice Go ay may kinalaman sa nasabing Pogo Hub at siya ay hinihinalang isang espiya na nagmula sa bansang China. Kaya sa videong ito, ating alamin kung ano nga ba ang laman ng mga naglalakihang vault na kanilang nabuksan at kung totoo nga ba ang mga bintang kay Mayor Alice Go. Naglabas ng papel ang Regional Trial Court ng Bulacan upang i-raid at kumpiskahin ang nasa 20 vault na pagmamay-ari ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. At laking gulat nila na makita nila ang mga illegal na kagamitan at mga pera na ginagamit ng Pogo sa kanilang mga illegal transactions. Ngunit bago tayo magpatuloy sa paksang ito, atin munang alamin kung ano nga ba ang Pogo. Ang Pogo ay isang online gambling firm na nag-ooperate sa Pilipinas, subalit ang kanilang mga kliyente ay mula pa sa iba't ibang bansa. At para maging legal ang operasyon ng Pogo sa ating bansa ay kinakailangan nito na sila ay nakarehistro at lisensyado ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation upang matiyak ng online gambling na ito ay legal na pinapatakbo. Hindi rin kasi mali sa ating mga Pilipino ang pagkahilig sa paglalaro ng mga sugal. At minsan pa nga ay inaasa na lamang sa swerte ang buhay sa pamamagitan ng pagsusugal. Kaya naman, ito ang nagiging dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng interes sa Pogo. Ang Pogo rin kasi ay bahagi ng sektor ng BPO o Business Processing Outsourcing at nag-aalok ng iba't ibang serbisyo sa pagsusugal. Kabilang narito ang mga e-casino, sports betting at iba pa. Ang mga e-casino ay katulad ng isang online casino na nag-o-offer ng mga real-time na pagkapanalo, habang ang sports betting naman ay ang pagtaya sa mga sporting event at paghula ng resulta sa mga score at stats ng mga manlalaro. Ang mga Pogo ay kinategorya sa iba't ibang bahagi o antas ng paglilisensya. Ang una ay ang Category 1. Ito ay nakatuon lamang sa pamamahala ng mga online na laro sa pamamagitan ng live streaming. Habang ang Category 2 at 3 ay humahawak ng mga serbisyo sa back office sa loob ng sektor ng BPO. Karamihan sa mga Pogo ay tumutugon sa mga dayuhang manlalaro na kung mapapansin mo ay halos mga Chinese nationals. Makikita mo rin na karamihan sa mga taong nagpapatakbo ng Pogo ay mula sa bansang China. Gayunpaman, ang mga residente ng Pilipinas at ang mga dayuhang naninirahan sa bansa ay pinagbabawal na lumahok sa kahit na anong online gambling. Ang mga offshore gambling operator na ito ay ang pangunahing nagpapatakbo sa NCR at iba pang mga rehiyon sa Pilipinas. Ang totoo nga niyan ay mas dumami ang mga ito noong panahon ng pandemya dahil ang karamihan sa atin ay nasa bahay lamang. Atin namang balikan ang isyo sa kasalukuyang kaganapan. Agad na binuksan ng mga kawani ng AMLC o Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organization Crime Commission o PAOCC, PNP, CIDG at iba pang mga prosecutor. Noong una, nahirapan ng mga pulis na buksan ang mga vault dahil masyado itong matigas at matibay. Kaya naman, gumamit sila ng acetylene upang tunawin ang mga vaults sa Zone U1 technology sa Bamban, Tarlac. Tumambad sa unang 2 vault ang mga passports at dokumento na maaaring magamit sa investigasyon. Nagpatuloy ang kanilang pagbukas sa mga natirang vault hanggang sa nagulat sila sa laman ng ikatlong vault. Meron itong laman na pera na aabot sa 5.5 million pesos at $1,000. Isang importanteng dokumento rin ang kanilang nakuha dahil maaari itong magamit laban sa Pogo kung illegal nga ba talaga itong nag-ooperate sa probinsya ng Tarlac. May mga ilang salapi pa at mga online cryptocurrency na hinihinalang ginagamit ng Pogo bilang pampasahod sa kanilang mga empleyado. Ang operasyon na ginawa ng pulisya ay bahagi ng pagsugpo sa mga illegal activities at money laundering sa loob ng kumpanya. Nagsagawa naman ng mga hakbang si Executive Secretary Lucas Bersamin sa pamamagitan ng pag-uutos sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze at i-secure ang lahat ng asset at ari-arian na pag-aari ng buong kumpanya upang maiwasan ang iba pang mga illegal na aktibidad. Ang mapagpasyang aksyon na ito ay isang matibay na pangako ng pamahalaan sa paglaban sa mga financial crimes at pagtiyak ng integridad ng sistema ng pagsusugal.
Sa patuloy na pagbubukas ng mga pulis sa mga vault, nakuha nila ang isang dokumento na nagpasindak sa kanila. Ito ay walang iba kundi mga dokumento na nakapangalan sa Bamban Mayor Alice Go. Naging laman ng social media at internet ang pangalang Alice Go sa mga nakalipas na araw at talagang naging usap-usapan sa buong Pilipinas. Sa kabila ng mga nakakatawang pag-interrogate kay Alice Go sa loob ng Senado, mayroong isang tanong ang lahat ng tao kung siya nga ba talaga ay isang espiya ng China. Marami kasing nagpapakita na si Alice Go ay walang karapatan at matibay na dokumento upang tumakbo sa mataas na posisyon tulad ng alkalde. Dahil unang-una, hindi naman siya fully born Filipino. Kung pagbabasehan kasi natin ang saligang batas, dapat fully born Filipino lamang ang maaaring tumakbo sa mga politikal na aspeto sa bansa. Kaya naman nakakapagtaka kung paano nga ba nanalo itong si Alice Go at bigla na lamang sumulpot na parang kabute sa probinsya ng Tarlac. Ang mas nakakapagtataka pa rito ay nanalo siya bilang independent at tinalo niya mga malalakas na kandidato para sa pagka-mayor ng Bamban Tarlac noong 2022 election. Sa panahon ng mga pagdinig sa Senado, si Mayor Alice Go ay nahaharap sa pagsisiyasat at pagdududa sa kanyang personal background, lalong-lalo na ang kanyang pinagmulan. Itinanong sa kanya ang ilan sa mga mahahalagang bagay tulad ng kasaysayan ng edukasyon, pagkabata at ugnayan ng pamilya. Subalit ang nakakatawa rito ay paulit-ulit ang kanyang sagot na tila'y umiiwas sa tunay na punto ng usapin. May mga sagot din siya na hindi tugma at pasikot-sikot na ikinainis naman ng mga senador tulad ni Senador Loren Legarda. Kaya naman, maraming nagdududa at naghahaka-haka tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Senador Risa Hontiveros na ang malabo at hindi pare-parehong mga sagot ni Mayor Go ay nagpapahiwatig ng posibilidad na siya ay isang asset ng bansang China. Ayon kasi sa Mayora, naantala raw ang pagpaparehistro ng kanyang kapanganakan sa edad ng 17 at ang kanyang kawalan ng kakayahang magbigay ng detalyadong impormasyon patungkol sa kanyang edukasyon at mga relasyon sa pamilya. Parati ring sinasabi ng Mayora na siya raw ay lumaki sa isang farm at siya raw ay isang simpleng tao lamang. Subalit taliwas ito sa mga nakikita ng senador. Lumalabas kasi na may mga malalaking assets si Mayor Go, kabilang narito ang isang chopper, maraming sports car at mga real estate holdings. Dahil dito, mas lalong nagdulot ng hinala ang lahat patungkol sa kanyang pinagmulan at mga mapagkukunang pinansyal. At ngayon nga, lumalabas na ang Mayora ay may kinalaman sa malakihang raid sa Pogo sa mismong probinsya ng Tarlac dahil sa mga dokumentong nagsasabi na kay Mayor Alice Go ang ibang property sa nasabing hub. Bilang tugon sa mga paratang na nagdawit sa kanya sa mga ipinagbabawal na operasyon ng kumpanya, mariing itinanggi ng Mayora ang anumang pagkakasangkot sa mga karumal-dumal na krimen tulad ng human trafficking, torture at illegal detention. Pilit niya namang tinatanggi ang mga akusasyon at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa mga otoridad at lumahok sa anumang pagsisiyasat upang linawin ang kanyang posisyon at pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Nag-alala naman si Senador Sherwin Gatchalian patungkol sa umanay koneksyon ng alkalde sa Zone U1 Pogo Hub matapos matuklasan ang mga dokumentong nag-uugnay sa kanyang pangalan sa iba't ibang entity sa panahon ng raid. Ang joint operation ay nagresulta sa pagsagip sa 868 Pogo worker, kabilang ang mga individual ng iba't ibang nasyonalidad na may malaking bilang ng mga Filipino, Chinese at Vietnamese na natagpuan sa lugar. Bukod pa rito ay ang pagkumpiska ng mga mamahaling sasakyan at ang pag-impound ng lahat ng nakuhang ari-arian ng Mayora ay nagpapakita ng pangako ng pamahalaan na itaguyod ang panuntunan ng batas at pagsugpo sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa loob ng industriya ng pagsusugal. Ang paglahok ng maraming ahensya at ang mabilis na pagkilos na ginawa ay binibigyang diin ng kabigatan ng sitwasyon at ang determinasyon na alisin ang mga illegal activities sa sektor. Sa huli, ito lamang ang sagot ng Mayora. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.